para maging better kayo, mga kapiksi. Better, hindi bitter, okay? And ayan guys, so what you need to focus on, ito yung mga blessings guys. Dito kayo mag-focus, dito nyo i-focus yung attention nyo sa mga blessings, pagpapala, kasaganaan. And kailangan maging receptive kayo, no? Pag sinabing receptive guys, ready to receive, handa sa pagtanggap. And malalagay nyo yung sarili nyo sa ganitong state kapag palagi kayong nagpapasalamat. So make it a habit na palagi kayong magpasalamat guys sa mga blessings na natatamasa nyo. So hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Story Mo Ba To? Ito ay isang timeless reading mga kapixie para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Sa reading na to guys, titingnan natin where you are right now, mga potential and challenges nyo, what you need to focus on mga kapixie, yung inyong past, present, and future energy, mga suggested approach, and yung potential future ng story nyo. So, shuffle ko yung cards guys. Hanapin ko yung energy ng Aquarius. Eto guys. So, Aquarius, kayo ay na-represent ng Queen of Swords sa ating spread mga kapixie. Kung ano na lang yung makaresonate guys, take that message kasi hindi lahat ng mensahe ay mag-resonate sa inyo mga kapixie. So, yung first card natin guys, where you are right now. Ito guys, no, I'm sensing na yung iba sa nyo, you are starting a new leaf, you're starting a new life mga kapixie. Handa na kayong talikuran yung mga nakaraan nyo guys, especially yung mga negative circumstances na nangyari sa buhay nyo, and parang gusto nyo magsimula ng bagong buhay, bagong yugto, bagong chapter sa buhay nyo mga kapixie. Especially yung mga painful past or yung mga painful na people, ibig sabihin yung mga nagpasakit sa inyo, no? Gusto nyo na silang talikuran mga kapixie. And yung potential nito guys is parang inaalis nyo lahat ng mga grudges, no? Pag sinabing grudges, mga hinanakit, no? So, you're trying to move forward, especially from those people na inapak-apakan ka, no? Inalipusta ka, nilait-lait ka, yon. So, kahit na sabihin mo na nasaktan ka, pero ayaw mo magtanim ng sama ng loob sa kanila. Kasi in a way, guys, parang naging wake-up call din yan sa inyo, guys, no? Para imbis na magalit kayo sa kanila, imbis na magmukmuk kayo, parang ginamit nyo yun as challenge para maging better kayo mga kapixie. Better, hindi bitter, okay? And ayan guys, so what you need to focus on, ito yung mga blessings guys. Dito kayo mag-focus, dito nyo i-focus yung attention nyo sa mga blessings, pagpapala, kasaganaan, and kailangan maging receptive kayo, no? Pag sinabing receptive guys, ready to receive, handa sa pagtanggap. And malalagay nyo yung sarili nyo sa ganitong state kapag palagi kayong nagpapasalamat. So, make it a habit na palagi kayong magpasalamat guys sa mga blessings na natatamasa nyo sa buhay nyo mga kapixie. And in your recent past, eto guys, sa recent past guys, parang nakaramdam tayo na pagod na kayong lumaban, no? Pagod na kayong lumaban, pagod na kayong ipagtanggol yung sarili nyo, pagod na kayong basta pagod. Nakaramdam tayo ng exhaustion dito. But kaya nga yung recent energy nyo is tinatalikuran nyo na lang, no? Yung mga toxic, sawa na kayo mag-explain, sawa na kayong makipag-away or makipaglaban. So parang imbis na sayangan nyo yung energy nyo sa kanila, tumatalikod na lang kayo and you're protecting your peace and nagfo-focus na lang kayo sa sarili nyo mga kapixie. Alright? Yung greatest strength nyo guys, no, is mapagmahal kayo at saka compassionate, no? Compassionate kayo, ibig sabihin ng compassionate, maunawain, mahaba ang pasensya, maintindihin, no? Kahit na hinahamak-hamak na or nilalait-lait na, parang
nagbibigay pa rin kayo ng benefit of the doubt dun sa mga tao na yon. And there's nothing wrong with that, guys, no? We all need to be compassionate, mga kapiksi. And in the near future, guys, no, hindi kayo basta-basta makakaalis dito sa mga, kumbaga, remembrance, no? Sa isip mo, in the near future, may mga episodes na maaalala mo pa rin, may isip mo pa rin yung mga ginawang hindi magaganda sa'yo ng mga tao na yon. And that's fine, guys. Pero, hindi na yun acceptable. Kumbaga, parang, isipin mo na lang, ba't wag mo nang bigyan ng kahulugan? Kasi tapos na yan. It's already over. So, wag na kayo magmukmok ng paulit-ulit dun sa mga bagay na tapos na, guys. Okay? And, eto, guys, dahil sa mga stress nyo, no, you need to really take a rest. Ito yung mga suggested approach, no? Don't be too hard on yourself. Love yourself, mga kapiksi. Yung ginawa nila sa iyo, it's not your definition. You define yourself, no? Ikaw yung magbibigay sa sarili mo ng identity mo. So, love yourself, mga kapiksi. And wag mong hayaan na masira yung buhay mo dahil lang sa ginawa sa ng ibang tao or mga sinabi nila sa inyo. Yeah. So, love yourself, guys. And what you need to know, this is a fire sign energy, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaari may fire element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with a fire sign. Pero ito, guys, mas magfo-focus kayo sa mga desires nyo, sa mga passion nyo, no? Sa mga hilig nyo, sa mga hobbies nyo. Let's say, for example, mahilig kang mag-paint. Yan. So, parang you will give time dun sa mga passion and hobbies mo, mga kapiksi. And yung hopes and fears mo, guys, this is more on fear, guys, kasi at the back of your mind, no, parang meron kang iniisip na baka pinagchichismisan ka, minamarites ka, baka may GC sila na ikaw yung topic, okay? Hayaan nyo sila, guys, no? I mean, may mga taong ganon, di ba? Hayaan na natin. So, as long as wala naman kayong ginagawang masama, kasi hindi naman natin makakontrol kung ano yung sasabihin ng ibang tao sa atin. Kahit na napakabait natin sa kanila. 'Di ba? May mga tao talaga na ganun. So, crab mentality yung tao. It's either crab mentality or inggit, 'di ba? Pero, hindi mo na yun kasalanan. I mean, sila na yun. Sila rin magdadala doon. So, kung pinag-uusapan ka man nila or whatever, dead man na lang, guys. As long as wala naman kayong ginagawang hindi maganda sa kanila. Okay? So, lift your heads up, guys. And yung potential future nito, guys, maaring ma-stress pa rin kayo. May mga worries pa rin kayo. Tingnan natin kung ano ito. Ayan. So, may mga in the future, guys, parang meron kayong mga pasan-pasan. So, ito, guys, I'm sensing this is more of your excess baggage from the past pa rin. So, this is about moving on. Aquarius, yung nakikita natin na energy is about moving on. You're trying to move on from a past na sitwasyon, tao, bagay, sitwasyon na medyo na-hurt ka talaga, no? And mabigat yung parang mabigat yung pwedeng traumatic sa'yo to, guys. Pwedeng nahirapan ka ng gusto dito sa mga tao, bagay, sitwasyon na to. And in the future, nandyan pa rin yung hindi ka pa rin tuluyan na nakaka-move on, and you will still suffer from anxieties, mga kapiksi. But then again, sabi ko nga, guys, no, love yourself, no? Love yourself. Huwag na kayo masyadong magpa-apekto sa kanila. You have to heal. You have to focus on your healing, mga kapiksi. So, self-love. At saka, dito na lang kayo, guys, mag-focus sa mga blessings. Yung sarili mo, yourself is a blessing to yourself, no? So, ikaw mismo, blessing ka sa buhay mo. The fact na gusto mong talikuran tong mga sitwasyon na to, 'di ba? Magandang simula na 'yan para sa inyo, mga kapiksi. Okay? Alright. So, i-mind-mind nyo na itong mga blessing na to, itong mga self-love na to. If naka-resonate kayo, guys, pwede kayo makinig ng Ho'oponopono and self-love
subliminal natin dito sa ating channel para matulungan kayong makamove on, guys. So, bunot lang tayo ng isa pang card. Comment down below if story nyo ba yan. Bunot lang tayo ng isang card para sa inyong additional na mensahe habang sinashuffle ko to, guys. Panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex or vice versa. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, ito yung additional message, no? Accept yourself, guys. Love yourself, diba? Love yourself for who you are. Huwag kayo magpa-apekto sa mga ginawa ng ibang tao sa'yo or sa mga sinasabi nila sa inyo. Ang importante is, kilala mo yung sarili mo, mahal mo yung sarili mo, and wala kang ginagawang masama sa kapwa mo, okay? So, while there's a time and place for self-improvement, today's focus is on everything that's already great about you. So, yeah, isipin mo kung ano yung mga magagandang bagay tungkol sa'yo. Hindi naman natin maiwasan na yung mga taong ayaw sa atin, magsasalita sila ng mga hindi magaganda about you, no? Mga comment, mga bashers, especially kung marami kayong mga bashers, guys. Pero, wag mong tanggapin, no? Kumbaga, ikaw magsiset sa sarili mo kung anong gusto mong tanggapin about yourself, no? Your belief, it's none of your concern. Ang paniwalaan mo is kung ano yung gusto mong paniwalaan, okay? And that's your definition. So, focus on your strengths, mga kapiksi. Focus on what's great about you. Mabait ako, maunawain ako, mapagpatawad ako, diba? So, lahat ng strength mo, matalino ako, masipag ako, matyaga ako, no? Lahat na ng strength mo, palakasin mo, focus on those, and para lumakas yung self-love mo or self-concept mo, guys. Let go of who you think you should be and fall madly in love with who you are in this moment. When you accept yourself exactly as you are, you shift from living for tomorrow to appreciating today. Accept yourself, sweetheart, okay? So, yeah, what's great about you is what's great about you. So, accept who you truly are, mga kapiksi, and people will also accept you for who you are. Alright? So, yeah. Comment down below if nakaresonate kayo, Aquarius. And for more tarot readings, guys, ito yung ating 2026 kapalaran. Panoorin nyo na. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.